Ito, yan. Ah. 'Di ba? So sabi ho rito sa balita ng News 5, dalawang senatorial candidates gumastos na ng mahigit 1 bilyong piso para po sa political ads nila. So si Amy at saka ito pong si Camille. Yan, sabi rito, hindi pa man nagsisimula ang campaign period para sa 2025, dalawang senatorial candidates na ang gumastos ng mahigit 1 bilyon para sa advertisement, spot sa telebisyon, radyo, ayon sa isang report. Talaga hong talagang ramdam nila na isinusuka sila ng kanilang mga supporters. Sinusuka sila ng taong bayan. Pagpatuloy lang natin ang pagsuka sa kanila at wag nating iboto. Ito pa, batay sa datos na nakuha ng PCIJ mula sa Nielsen Ad Intel, umabot na sa bilyon ang ginastos ni na re-electionist Amy Marcos at Las Piñas Representative Camille Villar para sa political ads bago sila naghain ng kandidatura. Grabe ha. So, bago pa po nag-file ng kandidatura nila, sumuka na ng kayamanan. Para ipakilala ang pangalan nila, ikilala naman na sila. So talagang bago pa sila sumabak dito sa eleksyon, nako, talagang namumuliti ka na. Isipin nyo yun, gumastos na ng bilyon, mahigit bilyon na po, 1 bilyon, di ba? Sa political ads nila. No. Kalahati na ito ng 4.1 bilyong na gastos sa kabuuan ng lahat ng mga kandidato para sa political ads simula January hanggang September 2024 bago nagsimula ang paghahain ng COC. Grabe, no? So lahat ng kandidato sa buong Pilipinas, kung ilang libo yan, kasama yung mga nuisance candidates, 4.1 billion daw po. Tapos kalahati nito, so tigi 1 bilyon ho sila. Grabing yaman talaga. Mayaman naman po talaga. And this is what I was saying. Bilyonaryo po ang mga Marcos. 'Di ba? Kaya sabi ko, kapag yung mga yan nagkamali ng desisyon, hindi po yan mamamatay sa gutom. Hindi rin po tayo, pero makakaramdam tayo ng gutom. Dahil magkaiba tayo ng kaperahan kumpara sa kanila. O si Amy lang 'di ba? Bilyones na ginastos, grabe. Alam niyo kung itinulong nila yan sa taong bayan, 'di ba? Yung konkretong tulong talaga. Alam niyo yung word of mouth, 'di ba? Yung ganon. Mas maganda 'yun kaysa yung pang-uutok sa pamamagitan ng mga ads. Ito pa. Inestimate ng report ang halaga ng political ads ng mga kandidato batay sa nilabas na rate cards. Hindi pa rito kasama kung magkano ang kanilang ginastos para i-produce ang kanilang advertisement. Wow. Ayos ang buto-buto rito. 'Di ba? Sabi ni George, ramdam na ang gutom ngayon ng taong bayan. Kakakain ko lang, excuse me. Ay nako. Grabe, no? Tama nga ho yung yung sinabi sa akin na bagamat isinusuka din ng mga loyalista si Amy, dadaanin sa pera ang labanan. Naniwala ako ron. Kasi, yun pong nakaraang election period ng 2022, ito hong galit sa kanila ng mga, I believe, ng grupo ito, akbayan nata ito, dito sa lugar namin. Aba, nasa kampo ni Amy, yung mga tao, nagkakampanya, nagkakabit ng mga tarps. At malakas daw pong magbayad. Kaya naman pala. Pero hindi raw nila iboboto. Saklap naman nun. Wala naman kayong utang na loob. Ayaw daw po talaga nila kay Amy. Sabi nila, binoto na namin si BBM. Pero si Amy, hindi talaga namin boboto. Lalo na ngayon. Oo. Sir Tony, ako din, katatapos ko ulit kumain. Ako nga, after this live, kakain pa ako Grabe, talagang ramdam po ang gutom ngayon. Si Mrs. kakakain lang din.
ngumingiti. Oh, mukhang gutom na naman. Nako, 'di ba? Sabi ni Francisco, nakakaramdam na kasi sila ng talo. Kaya by hook or by crook para manalo. Tama. So, ang tanong po rito naman mga kababayan, saan po naman nila kukunin ng pambawi? Oh, 'di ba? Kaya po yung mga kandidato na malakas gumastos, nababalita na malaki ang ginagastos para manalo, wag po natin boboto. Bakit kanyo? Dapat po kasi, it is their achievements that will speak for themselves. 'Di ba? Yun ang magpo-promote ng kanilang kandidatura. Oh. Ngayon, bakit gagastos? Wala po kasing achievements. Wala ho kasing nagawa. 'Di ba? Eh, isipin mo na lang, Senator Amy. Ang ganda ng panukalang batas. Tatanggalin ang nababalita laging may dayaan na automated counting ng eleksyon. Pero automation pa rin tayo sa pagtransmittal na ng mga resulta ng eleksyon. Tapos magkakaroon tayo ng new Omnibus Election Code. 2 panukalang batas. Sinumiti niya August pa lamang po ng 2022. Anong nangyari? Hanggang ngayon ho, pending pa rin sa sarili niya pang committee. Paano ngayon yan, mga Marcos loyalist? Mahiya na po kayo para sa kinabukasan na lang ng mga apo nyo. Kung ayaw na ninyo ng kinabukasan nyo, dahil graduation na, malapit na, sa apo na lang. Diba? Nakita nyo naman na kung paano kampihan ni Amy ang mga kalaban ng kapatid niyang Pangulo. O, tapos boboto nyo pa dahil sa paniniwala nyo na kahit sino pa yan, basta apelidong Marcos, boboto ko. That is a crime. Kriminyo yan sa bayan natin. Baka pag kayo namatay, tanungin kayo ni San Pedro, bakit mo binoto yon? Salot yun sa bansa Kilalang salot yon. Apelido lang niya, Marcos, binoto mo na. O baka dyan pa kayo maimpyerno. Hindi, biro lang. Diba? Huwag nyo lang boboto. Diba? Alam nyo ng peste. Boboto nyo pa. Panahon na ho. Para naman maging matino tayo. Diba? Hindi naman humamatay si Amy o si Camille kapag natalo sa eleksyon. Mga multi-billionaire po yan. Oh. Diba? Huwag nyo nang iboboto. Eh, isipin nyo na lang yung tatay niya, apelido Marcos. Pinili pa nga niyang kampihan ng Duterte. Diba? Wala siyang pakialam doon sa sinabi ni Duday. Huhukayin niya nga raw, hindi papahukay. Tatapon niya sa West Philippine Sea. Tapos kunwari nag-react yung anak. Ang tunay na reaction kay Sandro. Yun ang tunay na reaction. You draw the line. Yun, 'di ba? Okay, so iwan muna natin 'to, buyers muna. Ha? O 10:16 pa lang. Si Carclea yata baka magla-live. Okay, maraming ito sabi ni Roderick. Villar ang tunay na may malasakit galing sa mahirap na pamilya, nagsikap, nakalangoy sa dagat ng basura. Ikaw ba, nakaligo na sa dagat ng basura? That's sarcasm. Diba? Siguro boboto ko sila, pre, kung naliligo, kung lumalangoy pa sila ngayon sa dagat ng basura. No? Gusto kong makita si Camille kahit si Camille na lang, kung lalangoy siya o maliligo sa dagat ng basura. Naka-swimsuit naman. Baka ko iboto ko pa, i-promote ko pa. Alala ko yung ganyang pambubudol doon, ang daming natuwang tao noon, di ba? Na makita natin yung success story, yung binoto. Okay naman sana sila, magaling naman po talaga nung panahon ng pandemic, bilib na bilib ako kina Cynthia Villar. Sila ho ang unang-unang politiko na nagbigay ng tulong, mga PPE sa mga hospital. No, hindi man sa lahat ng mga hospital sa Pilipinas, pero sila una. Kaya lang, nung kalaunan, iba na yun eh. Di ba? Iba na. Kalaunan, praning na eh. Tayo hindi ko gusto, etong ganyan na, kailangan dalawa lagi ang nasa loob, sa magpapamilya. Di ba? Hindi naman tama. Wala na bang magaling na Pilipino? Sila na lang palagi. Di ba? Kaya kailangan mamili tayo ng bago. Kung magaling sila, may nakapwesto sa kanila na isa, okay na yun.
'Di ba? Kung tingin nila engot yung naipwesto doon, o di hintayin nila yung eleksyon. 'Di ba, magbigayan. Sabi tuloy ng mga tao, "No to Villar." Kahit maligo, kahit lumangoy si Camille sa ilog ng basura, ayaw niyo pa rin? Talaga. Sabi niya, "'Pag CPBBM, wala pa ring panahon para sa impeachment, si Sara Berro isama na lang sa impeachment." Complaint si PBBM. Dalawa sila ni Sara para ipa-impeach. Wala namang ground kasi para ipa-impeach si BBM, 'di ba? Wala naman. Meron naman siyang si BBM hindi naman niya kailangan sumali sa impeachment, eh. Hindi nga uupo yan diyan, eh. Ang may control lang niya Kongreso at Senado. Pero tama naman na ngayon yung ginagawa ni PBBM na nagpaparamdam na ng pagsang-ayon, nagpapaalala na sa mga mambabatas. Yun lang ayaw ko sa Pangulo natin. Gusto ko bilang isang leader, bilang isang Machiavellian, rekta ka dapat pagsalita, direct to the point. Diba? Para hindi nalilito yung taong bayan. Ganun. Tignan mo, nagamit ng kabilang kampo yung kanyang mga pananalita na yung kanyang opinion. Nilik na, hindi pa niya pinahuli si Tunying para malaman kung sino yung nagbigay ng information kay Tunying. Diba? Privileged communication yan, eh. Ay, nako. Okay, maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you, Robbie Ong, sa pamasko. God bless po. All right.